endo, wala namang nagkatotoo. Ang gusto ng Pangulo at mayorya ng Kongreso, baguhin ang gobyerno, federalismo na tayo. Ano ba ang dahilan ng gulo at kahirapan? Forma ba ng pamahalaan o namumunong kawatan? Oh, nagbabago. Oh, nagbabago. Anong klaseng pagbabago? Ito ba ang gusto mo? Tinugulat ang mga tao, huwag kang malilito. Lahat pinatatahimik, martial law ay ibinalik. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, kinagalit. Ang totoo ay sinusupil, ang wasto'y minamali. Huwag kang mag-alinlangan, kakampi mo ang kasaysayan. Kung yuyurap ka ng karapatan, karapatan din ang lumaban. Doon tayo nagkaedsa, bumagsak ang diktadura. Lahat ay sama-sama sa pagkakaisa. Good morning po. Ngayon po ay January 10, 2024. Medyo naano ako din sa sa studio at parang hindi pa nagpapalit ng buy one take one na kalendaryo. Mukhang sa usapin lang ng kalendaryo, pahirapan din ngayon yung mga yung mga hardware, yung malimit magbigay Tsaka yung mga groceries parang nahihirapan din ata. Mukhang may gastos din naman nga pag nagpagawa ka ng kalendaryo bilang-bilang na lang sa kamay para wala nang bilang-bilang na lang sa kamay kung ano bagang araw na o anong date na. Indikasyon daw ho yan na talaga may kahirapan. Kalendaryo na lamang na buy one take one. Sabi nung isang kasama natin, hindi daw sa pagyayabang, meron siyang bagong kalendaryo ng 2024. Hindi nga naman sa pagyayabang meron siyang bagong kalendaryo. Kahit nga ho din sa studio mukhang pero magpo-produce ho kami at magpapa-sponsor kung sino man magbibigay ng bagong kalendaryo year 2024. Pigil ang tren, nasira na naman. Bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang patakaran. Tumambay doon sa kanto, nasilid ko sa dyaryo ang ating teritoryo, binigay na sa jeep. Ano ba ang bagong chismis, sir? Sir Julius Marasigan, magandang umaga po. At syempre kay Arnaldo, kay Sir Arnel Barrientos Alcoba. Syempre kay paring Butch, kay paring Butchoy Gyang ng Barangay Ibaba West. At kay paring Noni Talavera. Good morning po, sir. Good morning sa inyo. Ako ho ay nakikibalita lang. Parang may bagong balita, Ako hindi ako kung personal na balita. Hindi masyado hindi tayo masyadong diyan Kung kung may dahilan Halimbawa, ako shoot ako sa mga balita na regarding kalikasan or paano ba itong kahirapan, itong korupsyon na ito sa lipunan ay mawawala. Wala na. Kuminsan kasi nagmimistulang yung korupsyon ay nagmimistulang tama na. Nagiging tama
sa pandinig at sa mata ng mga nakaposisyon. At kahit yung tao ay parang naniniwala na rin na ano yan, kalakaran na yan yung korupsyon. Ay para bang hindi isang krimen. Actually, totoong buhay, yung ikaw lingkod bayan ka, mangungurak pa sa gobyerno, isang krimen yan. At malala ka pa sa kung sino pa mga isa kang toxic, isa kang malala ka pa sa sa isang linta na halimbawa simple lang sabi nga natin yung corruption, may money involved. Yung nanakawin mo sa gobyerno ay buwis ng taong bayan yan, What if kung yung buwis ng taong bayan na yan ay nakalaan para sa kalusugan ng iyong mga mamayan ay nanakawin mo pa? Buhay ang iyong ninakaw sa mga mamamayan. Minsan kasi yung corruption, parang sabi nga, kalakaran na yan, ganun na ito yung problema, hindi na mawawala. Pag may mga ganun ho tayong kaisipan regarding ho dyan sa corruption, wala na. Tayo lang ho nagtataka, parang sabi nga sabi ni Sir Julius Marasigan, may kwento daw, may kwento. Hindi naman ho natin alam ang detalye kung ano ba yung kwento. Tayo, sana nga natin, gusto nga nating ma-interview sana si Sir Abilino Tejada ng Community Affairs, Dahil minsan may mga pinopost siyang parang community garden. Community garden, hindi ko alam. Ang tanong ko nga sana, tatanungin ko nga sana, hindi ko lang maabot-abutan ito si Sir Abilino Tejada. Ito bang green community garden na ito? Hindi ko po itama niyo po ako kung mali ako. Pero parang ang binabanggit ni Sir Abilino Tejada ay community garden. Ito bang community garden na ito ay bahagi ng Green City na binabanggit nung nagdaan pa kasama sa sa slogan noong time ng campaign, yung Green City nitong nina Mayora Murillo ay tatanungin ko sana kung ito bagang community garden na ito ay bahagi ng Green City na proyekto at kung ito bang Green City na ito ay nagkatotoo. Ay grabing pagbabago. Ito ba ang gusto nyo? Thank you po doon sa doon sa mga kabatch natin ng high school nagkita-kita after 30 years ata. Ewan ko yung ibang mga batch, magkakaklase, lagi-lagi naman sila nakikita. Ako, after 30 years ko lang nakita yung ibang mga kaklase kasi may mga reunion dati daw na hindi naman tayo nakakadalo dahil wala nga tayo sa isla. And congrats po kay Michael Atienza. At syempre kay Jeffrey Claveria, kay Garden Raimundo. Ito ay mga kabatch natin na nagpakana ng gathering. Parang banding gathering na rin lang. Syempre sa mga dumalo, kina Gilbert Magbanlak. Ito hindi ito nakalista ha. Gusto ko lang patunayan sa mga batch na kalabaw lang ang tumatanda. Parang hindi nakakalimot syempre kay Gilbert Magbanlak, kay Alexander Manalo, kay ito na, nalilimutan na. Kay paring Romy Galbeso, kay Eric Chavez, kina Benya Ilagan, kina Emerly Jane Di Castro, kina Attorney Marlo Masangkay, kay Lani Magluyan, sino pa? At syempre kay Sir Romel Aguila na naandun sila sa okasyon, sa gathering na inorganize ni Sir Michael Atienza. Syempre kina Rose Perez at saka kina Clarissa Alcuran. Yung binabanggit ho natin nung time na mga dalaga pa sila, pero iba-iba na ho ang apelyido niya mga lalo pa yung mga kaibigan nating babae Syempre kay Engineer Alex Manalo. At kay Richard, kay Father Richard Minor, na naandun sa activity.
nakakatuwa at nakita-kita ulit. Tapos magandang kwentuhan, kapaki-pakinabang ng mga kwentuhan. Laan o namumunong kawata. Thank you po. Maraming salamat po sa pag-organize sa batch 92 nung high school, nitong sina Michael Atienza at saka nitong sina Jeffrey Claveria at Madam Garden Raimundo. Thank you po. Klaseng pagbabago, ito ba ang gusto mo? Tinugulat ang mga tao, wag kang malilito. Lahat pinatatahimik, martial law ay ibinalik. Tayo ay hinati-hati, Nung nung January 7 ba 'yon? May tumawag po sa atin na taga Pinamalayan. Parang na-stranded ata dito sa sa Calapan Pier. Sobrang haba nung pila daw. Siyempre, gabi na nung tumawag siya, ang buong akala ko wala nang namasakan, wala nang barko, wala or Kakampi mo parang ihahouse sana Pero nagtaka ako, wala rin pala yung pamangkin ko. Yung pala yung pamangkin ko. Umaga pa lang ay nandoon na sa Calapan Port, Calapan Pier. At bandang alas 10 na ng gabi, ay tuloy pa ang text na nandoon pa rin daw siya nakapila. Imagine niyo po yung kalakar. Tagal na pong problema natin yan kahit yung Batangas Pier at kahit dito sa atin sa Calapan, kulang ang barko or kakulangan ganun yung sinasabi parang kulang ang barko, may siyempre monopolisado kontrolado Pero nagtataka tayo, ang tagal ng problema niyan. Taon-taon na lang problema, lalo pag mga peak season, Pasko, New Year, mahal na araw. Ganyan yung problema sa Batangas Port at saka dito sa atin sa Pier ng Calapan. Pero dapat nakikita na yung solusyon kung ano ba ang dapat gawin. Tayo nagtataka, napakaganda ng isa sa pinakamalaki sa buong Pilipinas, ang pinakamalaking pier o pantalan ay itong Batangas Pier. Pero nagtataka tayo, kahit mismo sa Batangas Pier, ang mga tao hindi makapasok. Ang gaganda naman ng mga pasilidad na para ang mga tao ay hindi naiinitan. Pero talaga hindi magkaroon ng magandang sistema. Just siguro tayo nakikiusap tayo dito sa ating sangguniang sangguniang pang probinsya na naman, bulok na nga. Parang siguro magkaroon ng magandang sistema. Sino bang komite ang may hawak diyan? Sino bang bukal ang may hawak sa komite para sa transportasyon? Matagal na punday ngayon. Nagtataka naman talaga yung mga mananakay. Parang kalakaran na rin ito. Pero walang solusyon, Hindi nabibigyan ng solusyon itong ganitong paghihirap ng mga mamamayan natin na sumasakay ng barko pag ganitong mga peak season. Yung magreklamo para sa ating Para bang yung traffic, tagal-tagal na rin, hindi rin naman na-actionan, kahit sa kamay nila, Pero, ang laki ng binabudget nila dyan, ang laki ng ng pondo na inilalaan nila dyan para dyan sa trapiko na yan. At ang naging solusyon niyan dati, ngayon, ang naging solusyon siyempre, yung color coding para daw mabawasan, mamaksimisa. Ba't hindi niya pa i-maksimisa yung kalimitan sa mga ang isang pinagmumulan ng trapiko ay isang private vehicle na ang sakay naman ay isang tao. Halimbawa, anak ni mayor, anak ni congressman, anak ni bukal, anak ni kagawad o anak ni kapitan. Hindi naman tayo nag-ano, pero isa sa mga dahilan po yan ng trapiko. Yung ang nakasalta lang, ang nakasakay sa isang pampribadong sasakyan ay isang tao. Ngayon, paano natin pag-aaralan na malimita? Ba't hindi yan ang bigyan natin ng... Sa bagay, may color coding nga rin pala yung mga yan, Lalo pa sa kamay nilaan. Ewan ko dito sa ating probinsya, sa ating lungsod,
Pero yan na, pamahalaan. ako tayo, sanay na tayo dito sa trapiko sa atin, na pagdadating yung alas 5 ng hapon, traffic talaga dito sa part ng City Hall, dito sa may mall, dyan sa may Lumang Bayan, hanggang dito sa may San Vicente. Ito, labasan ng mga estudyante at ng empleyado ng Kapitolyo. Pero halos parang sanay na rin tayo nasasanay na rin tayo sa ganito. Pero sana magkaroon din ng solusyon, ang hirap, kuminsan sinasabi, solusyon para dito sa mabilisang pagkaano ng trapiko. Yung PUB modernization, dahil daw sa bubulok-bulok at mga sinaunang jeep na sasakyan, isa sa mga dahilan pa rin daw ng pagbagal ng trapiko, Samantala kung iisipin mo naman, ang dahilan pa rin ng trapiko po ay yung yung mga private vehicle na ang sakay naman ay para isa. Nagkokos. Minsan nga, sunod-sunod, kunyari 5 kotse o 5 sa 4 wheels. Pero iisang mga tao, tigig-isang tao lang ang sakay, may impluwensya nga lang. Pero ganun pa man, sana makita natin yung solusyon dito sa mga simpleng problema na nga lang po ito, hindi pa natin malutas. What if pa yung sinasabi ko kanina na korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Pagbabago, nagbabago, aba'y grabing pagbabago. Ito ba ang gusto mo? Yon. Ano kang kaguluhan yon? Anong kaguluhan niya, Sir Arnel? Sir Arnel Barrientos. Alcoba. Anong kaguluhan yun? Baka naman naglalambingan lang. Pero ang hirap din, Hirap din sa gobyerno, pag nagsasabi ka ng totoo, mali ka. Sabi nga nung kausap natin kagabi, ano bang klaseng marites yan? Hindi na tayo masyadong updated kasi doon sa sa sitwasyon sa mga nagaganap diyan. Pero ganyan pa man, sabi nga natin kalakaran na yan, yung nagsasabi ng totoo, di siyang wala. Si Madam Malu nga si Madam Malu Marasigan Bakiran. Daing din at para bang ano bang sistema ito? Simpleng ayuda lang, simpleng educational assistance. Ba't wala yung iba? At parang hindi man lamang daw na iparating sa kanila. Parang kalakaran na daw ata yun. Pero sabi nga natin, may tama pa rin hindi tayo nagkukulang ng mga sinasabi, ng mga paliwanag. Sabi nga, simpleng educational assistance ay kinatsani pa at hindi pa nakakarating. Ang mga teachers po ito na nagpapahayag ng kanilang saloobin Pero bakit? Bakit nga naman hindi nakakarating yung simpleng educational assistance? Para sa mga bata naman yun, para sa mga anak. Pero bakit hindi ipinapaalam sa kanila? Ang sinasabi nga ni Madam Malu dito sa Barangay Balite, hindi naman sa amin 'yon. At para sa mga anak namin, para sa mga bata. Pero bakit kailangan bakit kailangan BHW lang o BNS lang ang makatanggap? Wala yung ibang mga pangkaraniwang mga mamamayan na yung mga mag-iisda dyan, yung magtitinda ng isda dyan, yung mga pangkaraniwang transport, ang mga tricycle driver dyan. Walang educational assistance na nakarating man lamang sa kanila. Korupsyon ay hihinto. Parang napapayak si Madam Malu kahagabi. Nung kausap natin. Yan na yan kalakaran yan pag ang kinausap mo dyan ay si Attorney Edgar Villas, di alam mo na sasabihin nun. Kahit si Engineer Awin Villas, pag yun ang kinausap mo, alam mo na sasabihin ng mga yun. Pag doon mo sa kanila ipinahayag yung ganyang problema, alam na nila ang sasabihin nila. Forma ba ng pamahalaan o namumunong kawatan?
Good morning po kay Sir Rio Tupasi, kay Sir Rio Panaligan Tupasi ng Barangay Concepcion, Nauhan. At syempre po sa Grangos family, Grangos de la Rosa family, diyan sa bayan ng Socorro at Pola. Syempre sa pinakamatandang Grangos, kay Nanay Daton, kay Lola Daton, ang pinakamatandang Grangos sa Pola. natakot Magandang umaga po sa inyo dyan at sana'y lagi kayong ligtas at walang anumang karamdaman. Siyempre sa Luarca Laison family, dyan sa Barangay Panggulayan, Pinamalayan. Tayo po ay napapanood sa YouTube, Hindi nga lang po live. Pero natutuwa tayo, sabi ng ilang mga kabatch natin, kahit yung mga nasa ibang bansa. Okay din yung okay din talaga itong sabi niya, okay din talaga itong social media natin, yung kahit daw sa YouTube nila nakikita tayo at napapanood. Salamat po, salamat sa inyong panonood at pagtangkilik sa ating programang Mabuhay Mindoro. pagbabago. Nagbabago. At ito, mga nagatampo itong mga ito Hindi daw nababati, hindi daw nakukumusta. Okay. Good morning po. Good morning kay Kenny. Kay Kenny Dris Mendoza. Good morning po sa inyo. At sa iyong business. Magandang umaga. Boss Kenny Dris Mendoza. At syempre sa Dris family dyan sa Barangay Baruyan. Barangay Baruyan, Calapan City. Siyempre, good morning din po dito sa ating mga sa Zamora family. Diyan sa Barangay Ibabais. Kina Kapitana Tessie Zamora. At sa Melendres family, Mendoza family, Manansala family. Good morning po sa inyo diyan sa Barangay Ibabais. Nadaanan ko ang pila. Yan po kung kayo ay updated sa mga pakikinig at panonood ng mga balita sa national, tuloy-tuloy yung chacha, yung charter change, yung mga people's initiative, yung binabanggit. At nagbimistulan pong dugyot sa pagpapaperma yung ilang mga kongresista. Ewan, tingnan natin, parang iniimbestigahan kung sinong may pakana nitong pagpapaperma nito. At parang malaki daw yung parang 100 sa isang perma ng pangkaraniwang Pilipino. Pag tinignan niyo po ito sa isang malinaw na parang bahagi na ito ng vote buying, Dahil papalapit na rin nga yung 2025 midterm election. Bahagi na ito ng vote buying, tuloy-tuloy ang pagpapaperma mo sa mga tao. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung pondo na ito. Parang 20 million nga yung pondo na nakakabit dito para lang puperma siguro yung 20 yung 20,000 na katao para isulong itong charter change Mataas. Anong Wag naman sana tingnan din natin kung napapanahon na bang baguhin yung constitution o baguhin yung ating saligang batas. Pag-aralan muna po natin kasi ang dahilan lamang kaya yung sa charter change para humaba yung term limit ng mga kongresista o ng mga politiko. Wag naman sana tingnan ho natin Ilan ng gulo at kahirapan. May binabanggit ho kasi na parang may babaguhin lang ng mga alam mo, usapin ng ekonomiya, usapin ng mga patakaran sa usaping panlabas sa parang may ganun pero natatakot tayo na
dumating yung punto na, syempre, okay na, binuksan na yung ano, para palitan niya yung sinasabi nila na ano, ng mga patakaran dyan at baguhin yung constitution, baka balasahin ng maigi. At yung sinasabi nga, ang kinatatakot na natin ay yung pagpapahaba sa term limit ng mga politiko na ito. Na tayo naman, hindi na ho tayo, talagang, nagmistula na pong dinastiya yung ating, yung ating politika, yung sa ating bansa. Sabi nga nung ilang mga politiko na wala naman tayong problema sa dinastiyang pamumulitika. Lalo pa kung may nagagawa daw na maganda. Kahit bagayan ay magkakamag-anak ay bet bagay yung mga Villafuerte diyan sa may part ng ano ba yan? Anong probinsya yan? Mula sa lolo hanggang sa kaapu-apuhan ay nakaposisyon. Sabi nga nung ilang mga politiko, mas maganda naman kung may nagagawa. Kung may nagagawa po, paano kung ang ginagawa ay wala na talagang lumaban? Kahit sa sa Davao, yung Duterte, puro mga Duterte ang nakaposisyon dyan. Sa Cavite, mga sa mga Rimulya, yan po ay mga tipong Ilocos, mga Marcoses. Sabi ng ilang mga politiko, okay lang yung dinastiya sa loob ng ng politika ng Pilipinas basta may nagagawa. Kung may nagagawa, okay ho sana yun. Kung wala naman, ano gagawin natin? May grabing pagbabago. Ito ba ang gusto nyo? Ito po, May 2025 election na huli yan, midterm election huli yan. At ngayon pa naman ngayon pa lang naman ay 2024, January. Pero kung bibilangin mo yan, almost 1.5 years na lang. Dali na uli, Pero sabi nga ho natin, yung mga bago pa lang magpapakilala, kahit nga yung yung nakaposisyon na kahit sa mga 12 senator, ngayon, kalat na po ang tarpaulin dyan sa kabukiran. What if pa yung mga lokal na bago pa lang magpapakilala, nagkalat na rin doon mga tarpaulin, mga pagbati na. Maganda naman po yan para makilala kayo ng taong bayan din. Hindi yung kagaya ng iba naman, politikong-politiko na nga. Sabi nga ni Sir Ed, politikong-politiko na nga, talunan naman at pare-para sa mga talunan na maglalaban, galingin na. Hindi yung pakemi-kemi pa. Simple lang yung iba, tatanungin mo, boss, ano pong laban nyo? Hindi hindi ako lalaban. Ikaw simpleng sabihin Omar, ako, plano ko lumaban akong congressman. Omar, plano ko lumabang mayor. O plano kong lumabang governor. Ganun lang naman yun Wala ka namang hihingin kung sabihin niya ang totoo kung anong plano niya. Ba't baga paipis-ipis pa? Nagbabago. Anong klaseng pagbabago? Maraming salamat po kay Sir Lino Amarillas Jr. Ito yung yung sinasabi ko sa inyo isang pilantropo na na savior ito namin Savior ito namin ni na Madam Bebe. Kagaya kagabi, naubusan na naman ho tayo ng gasolina. Buti na lang naalala natin, meron tayong isang Lino Amarillas Jr. Madaling magbigay ng solicitation paper para sa kung ano paman. Hindi ho ito politiko itong si Lino Amarillas. Pero ako, karanasan ko ni at ako binibigyan ho ng panggasolina nito. Hindi ho politiko ito. Ano nga Sir Ed? Ito politiko. Pero ako nagtataka, hindi ako nagtataka. Mabait ho talaga. Kaya, Sir Lino Amarillas, saludo po kami. Saludo po ang MIB4 sa inyo. Ito yung mga dying seconds na may problema ka, lalo pa pag pinansya. Madali kang sabihan na madaling dumilensya, madaling palibasa may business ho kasi. Meron siyang may burger house siya
na nakaposisyon dito sa paligid. Hanggang sa Nauhan, meron ho ata itong burger house ito eh. At dyan ho sa Minsyu, meron hong napakasarap na at napakamurang buy one take one na mga burger yan dyan. ay ibinalik. Saan pa ba ang mga pwesto niyan? Hindi ko lang mabilang, parang may 6, 8 na burger house dito yan sa Mindoro. Ano? Yung isang malakas pang tindahan yan dito sa may sa may Maria Estrella. Doon sa may paradahan doon ng ng mga sasakyan. Napakalakas ng yan ng burger house niyan ni Sir Lino Amarillas Jr. Boss, maraming salamat to ulit. At kayo ay sugo. Isa na kayong alamat. Ang kasaysayan, kung yuyurap ka ng karapatan, karapatan din ang lumaban. Doon ay nagkaedsa, bumagsak ang diktadura, lahat ay sama-sama sa pagkakaisa. Oh, pagbabago. At baka po magatampo, ano? Good morning po kay Madam Wilma Meraples ng Barangay Concepcion, Nauhan. At syempre, kina Sir Dan, kina Boss Dan Jeremia ng Barangay Bangkuro. At sa Ilagan, Hinabi Family, kina Kuya Rodel Hinabi at kina Madam Pen Ilagan ng Barangay Bangkuro, Nauhan. Abay, grabing pagbabago. Ito ba ang gusto nyo? Abangan nyo po sa Sabado yung programa po namin ni Sir Ed Mancera. Yung saktong-sakto lang. Medyo parang may magandang tatalakayin si Sir Ed doon eh. At gustong ipaliwanag yung legal na although hindi naman ito abogado pero may mga legality. Sabi nga niya kagabi, dapat may mga legal na batayan, no? May legalidad ang bawat nagsasalita. Kung sabi nga niya, kung ang sinesweldo mo ay pera ng taong bayan, mag-report ka lang. Magsabi ka lang ng kagandahan. Wag mong pag-awayin. Wag mong pag-awayin ang mga namumuno diyan. Ang bagkos ay gumitna ka lang i-promote yung proyekto, yung project at yung nagawa ng proyekto ng namumuno, Sabi ng palasyo. Tama din naman essentially, kasi buwis naman ng taong bayan, hindi naman mga personal na pera yan ng isang politiko or isang tao. Kasi gumitna ka lang at ipaliwanag mo yung kagandahang ginagawa o yung proyekto na ginagawa ng iyong boss. Klaseng pagbabago. Ito ba ang gusto mo? Ang presyo ng petpay ay tumataas. Siyempre po, magandang umaga po kay Sir Jaes Ilaga ng 241 Game Farm. Alam ko may may palaban this coming January 16 ata. Sabi niya baka daw pwedeng mai-promote natin. Hindi ko alam kung palaban ba nila o sila ay may laban, kaya po doon sa ilang mga kaibigan natin yung sa 241 Game Farm. Hanapin nyo lang po si Sir Jaes Ilaga. Yan ay matatagpuan nyo dyan sa may barangay Zone 4 at barangay Bayuin, Socorro. Pagtanong nyo lang ho, Jaes Ilaga, makakaano kayo dyan ng makakabili or makakahingi ng mga materyales doon sa mga may hilig mag-alaga ng mga sasabunging manok. At dekalibre na ho, dekalidad na ho yan. Danas na yung kanyang mga yung farm niyang yan, 241 Game Farm.
Siyempre, good morning po sa Malugay Farmers Cooperative. Kina Kuya Doms, kina Kuya Dominador Mindados, tsaka kina tatay Dominador. Ay sinusupil ang Kumusta po yung Malugay Farmers Cooperative? Kita ko po nung isang sa post nila parang nagtatanim sila ngayon ng mga bagong binhi ng gulay. Sa banda-banda riyan po, tayo ay laging ini-invite tayo dito sa MIB4. Sabi nga ni Kuya Doms, pag mapaginda daw, kami, itong 241, itong MIB4, online radio sa Pilipinas, ay bukas ang kanilang, ang gate ng kanilang Malugay Farmers Cooperative para makita. Kasi ang plano din, ang gusto din nila, ay may promote sa natin yung kanilang asosasyon, yung kanilang kooperatiba na ang pangunahin nga, yung pinagkakakitaan nga ay yung pagtatanim ng gulay at itong yung kanilang yung pinakamasarap nilang chili oil na ginagawa nila diyan sa kanilang organisasyon. ang gusto mo. At syempre sa SAKAP, Samahang Pangkabuhayan at Pangkaularan ng Fortuna, na pinamumunuan naman po ni Konsehal Sani Gomez. Magandang umaga po sa inyo dyan sa SAKAP. Ito ba ang gusto nyo? May karamdaman ata ito si Sir Julius Marasigan, parang may karamdaman, pare, medyo sabi nga ni Sir Red, kulob, parang masakit ang katawan, trangkaso yan, sir. Ganun yan ngayon yung at naramdaman ko rin. Ibig sabihin, kung may trangkaso ka, ang kalak walang meeting. bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang patakaran. Mahirap pag nagkasakit yung admin nung kalak. Siya kasi yung pasimuno lagi. Ibig sabihin, walang regular meeting every Friday and Saturday. Walang meeting yung kalak. Yun, Dahil may sakit, yung laging may balak. Pagaling Sir Jotu. Sir Julius Marasigan. ito, pag daw tayong Siyempre po, good morning. Good morning kay Maria Siren. Maria Siren Asedera Clerigo. Ang babaeng nakakota na. Babago. At syempre, sabi nga pala, itong Batang Kamilmil batch 8788. Pakana, sabi nitong si Madam Malen Rance. Pakana. Sa January 27 po, kung ang celebration, parang may makipag-ugnayan po kayo kay Loy. Kay Loy Conte Madrigal dyan sa Barangay Baliti. January 26 po, makipag-ugnayan ko. Kasi parang ang plano, 27 yung activity. Parang gaganapin po yung parang sabayang pagdiriwang ng kaarawan. Ni na Madam Irene Portesa, at ni sino ba to? Si Rosemary Aquilisan, birthday, at saka itong si Loy Conte Madrigal. Parang ang celebration daw ho ay gaganapin sa January 27 sa Madrigal Residence diyan sa may Barangay Baliti. Maganda rin yan at ng mga kwento-kwentuhan. Kontakin nyo na lang po si kung may ilang ambag para diyan sa ikagaganda ng activity na yan ng Batang Kamilmil batch 8788. Kontakin nyo si Sir Arnel Mumug o kaya ay si El Presidente Gaylord
ni Tuma. Takot O itong si Loy Conte Madrigal. O kaya si Secretary Rosemary Aquilisan. Para ho sa paglilinaw kung ano ba yung gaganapin diyan sa Baliti kina Madam Loy sa January 27. Yan po ay sa batch Batang Kamilimil lang ho, batch 87-88. At iniimbitahan ho kayo lahat. ang kasaysayan, At kung sino man po ang nakakakilala kay karapatan nila. kay Mase, kay Pinchik. Huwag niyo kakausapin si Mase, si Marcel Fabregas. Lahat Si Pinchik ho nung time natin nung elementary kung tawagin. sa Mainit ho ang ulo niyan dahil dalawang salbo na talaga ho kung magkikita kayo at aasarin mo baka masaktan ka lang. Good morning po. Good morning kay Madam Mase. Kay Macarena A. Ano'y grabing pagbabago. Ito ba ang gusto mo? At syempre kay paring Hannibal Herrera. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ay bati-bati. Hirap ganun Tapos na yung barangay election. Tapos ewan ko. Gusto nyo? May mga barangay na nanalo na nga. Nakasimangot pa pag makakasalubong mo. Wala man tayong ginagawang masama. Tayo naman ay nakiki-join lang Ang daming mga kaibigan natin sa mga barangay na ganyan. Na panalo naman nakasimangot pa. Para bagang ang laki ng problema mo na hindi mo ako sinuportahan? Tapos ng election, panalo na nga Salip na mag-apira na lamang at magtanawan kung paano ang gagawin Mga Ala nyo lagi, parang ang election na yan Noon lang yan may darating hong lang yung election. December 2025, may barangay at SK election na huli. na nga ang sasakyan, bulok pa ang patakaran. Tumambay doon sa kanto, Siyempre po sa mga kaibigan natin dyan sa may barangay Baliti, tereto sa Bakiran family, kina Jose Marie. ang pala. Siyempre sa De Los Reyes family, kina Dondon De Los Reyes. At sa Zamora family, kina paring Joel at Maring Mase Zamora, dyan sa barangay Baliti. Kung gusto nyo po na sariwang isda, mga huli sa kawil, at ano pa bang panghuli ni tatay dyan, punta lang po kayo doon, kina paring Joel Zamora. Mga sariwang isda ho ang mabibili nyo doon sa halagang sapat sa inyong bulsa. Ang gusto mo, ang presyo ng met pa'y tumataas. Anong silbi ng train kung ang sweldo'y walang gain? Ano po papalapit na uli yung yung eleksyon. Sabi nga po natin dito sa ating programang Mabuhay Mindoro. Wag ho kayong wag kayo magpapabudol. Totoo, Sana maano natin itong nagaganap, itong patuloy na inflation at patuloy na pag-angkat ng ating gobyerno. Parang ito yung solusyon daw sa inflation at paghirap ng mga mamayan. Kailangan natin ng importation. Parang ito yung solusyon. Kung titingnan mo, parang pinapatay mo na talaga pinapatay mo yung sektor. Halimbawa, aangkat ka ng bigas. Aangkat ka ng bigas sa ibang bansa, pinapatay mo yung sektor na magsasaka sa iyong bansa. Hindi solusyon ng importation. anong Tayo naman, hindi naman tayo against sa importation ng may mga bagay na dapat nating i-import, lalo pa yung wala sa bansang Pilipinas. Kagaya nung langis, so ini-import natin yan. Pero sa bahagi ng importation, sa usapin ng langis, kontrolado yan nung 3 dambuhalang company. Dahil tayo ay isa na pribado na lang yung oil deregulation law ang dahilan yan kung bakit ang nagtatakda ng presyo ng langis
sa bansang Pilipinas ay yung tatlong malalaking dambuhalang korporasyon ng langis. Yung Petron, Shell, Caltex. Huwag kang mag-alinlangan, kakampi mo ang kasaysayan. Kung yuyurap ka, Next Wednesday po, ano kung kayo may session, ano? doon ay na Ano ba yan? Ay, hindi, doon pala sa ano sa isang programa namin, ano, ni paring Ed, yung saktong-sakto. May nag-comment po kasi doon. Sige, next, Saturday, sasagutin natin yung comment nung isang listener at viewers natin na parang binibira daw namin yung isang politiko. Eh, hindi ho kami bumibira. Kami ho nagpapahayag. Ano, hindi ho namin wala ho kaming karapatan na makialam or kami, sabi nga natin, nasa tama tayo. Nasa tamang linya lang tayo kung ano baga. Kung mali ang ginagawa, bakit hindi mo sabihin na mali ang ginagawa? Yun naman po yun. Pero sinasabihin po natin, hindi po kami doon sa kaibigan natin na tagapanood at tagakinig. Doon sa last episode namin, doon sa saktong-sakto lang. Sasagutin po namin ni Sir Ed yung inyong session. Kat po dito sa ating programa sa Mabuhay Mindoro, kung kayo may gustong iparating at gustong sabihin at itama ako, okay lang po, tatanggapin ho natin yan, babasahin natin at ipapaliwanag natin. Wag lang po yung pagkikita tayo sa kalsada ay nakasimangot. Sasakyan. Pwede naman akong i-chat. Pwede namang, lalo pa pag naka-live tayo, mas magandang hindi yung, Na nga. napanood ka daw ni ganyan, binibira mo, wala naman akong karapatang, ang sinasabi nga po namin dito sa ating programa, at dito sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas, ito po yung malayang walang politiko, ang may-ari ho nito, ay itong sina Madam Beb, sina Mancera. Wala akong politiko may hawak dito. Kami ho dito, kung may mali, si politiko, kita nyo naman lahat yan, kung may, sabi nga natin, mas maganda magsabi ng totoo, kesa pabulaanan natin, yung ilang mga, yung iba po, halimbawa, makakapanood ho kayo sa atin dito ng, halimbawa, yung mga ads ng mga politiko, ano ho yan? Bahagi ho ng business ho yan, ng radio station. Pero yung sasabihin nyo, halimbawa, nagkaroon dito ng ad o black time, sina Mayora Murillo, or itong sina Congressman Arnan. Ano ho yan? Malaya po ang lahat na magkaroon ng makakuha dito sa ating sa MIV4. Kaya wala akong may hawak ng station na ito, itong online radio sa Pilipinas, MIB4. Wala akong may hawak na politiko na ito. Pribadong pag-aari po ang may-ari ng radio station na ito. Pangulo at may Kaya doon sa ilang mga politiko na parang paipis-ipis, ba't ka nandun ka, may black time kasi ganyan. Ano yun? Ikaw nang bumubuhay na lamang sa mga media practitioner na ari, na mga may-ari na ari na gusto mo, ikaw lang ang pwede mag-black time. Ayaw mo yung ibang politiko na parang plano mo yung kalaban mo. Wag pong gayon. Gusto rin ho kasi kumain at gusto mabuhay ng marangal ng may-ari ng radio station na ito. Kuminsan kasi parang nasasakal kuminsan sasabihin ng station manager natin, magpro-program si ganyan, kune-question bakit daw may... Simple lang paliwanag natin dyan Bakit? Gusto mo rin kumain. Bahagi ng negosyo ito. Bahagi ng business mo ito. Ibig sabihin, si politiko pag nakitang may naandun yung gusto niyo yung makakalaban niya, hindi na magpro-program sa'yo, nakakaano. Hindi na makakuha ng black time sa iyo.
nakakaano, sabi nga ni Sir Iridio Laurente. Good morning po dyan sa Barangay Zone 3. Kina Tita Malo de la Rosa, Grangos de la Rosa. Kung yuyura Siyempre kay tatay, kay tatay po namin, kay tatay Bong de la Rosa. online at kaedsa, bumagsak ang diktadura. Magandang umaga po sa inyo. Sama At pabati daw po kay Konsehal Roy Hinabe del Rosario ng Barangay Subaan. Muli po, wala na tayong oras. Next Monday. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clergo. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan at mamamayan. Maraming salamat po. aming pagbaba